So, ayan, may nag-comment. Napakamura na yan na rent. 150 to 200 pesos per day. Free promotion, sub-meter, table, seat, at iba pa. So, ayan, lilinawin natin. And yes, guys, totoo, 150 per day. And sinabi ko sa kanila, na hanggat hindi naman sila umaalis, fix natin yung price. Pero kung aalis sila, pagbalik nila, iibahin na natin yung price para makabawi-bawi naman tayo ng kahit papano. No? So, ayan, sobrang laki ng ginastos natin dyan sa branch 1 dahil talagang bakod namin yung buong area. Dahil before nga kangkungan yan, pinatambakan and pinagraba pa namin yan. And yes, totoo, free promotion. Nakita nyo naman ako pag nandun ako talaga, video ka sa akin, ganon. Tapos meron pang isa doon na nasa tent 2 na talaga namang wala masyadong bumibili. Kasi nga parang feeling ko kulang yung setup niya. Like sabi ko, walang tarpaulin na malaki, walang ganyan, walang ganto. Tapos sabi ko, mas appealing kung yung mga pusit nakahanay doon sa ganon. Tapos yung sausawa nasa malaking planggana. Tapos sabi ko, maglagay siya ng grilled balot. Meron siyang yung oyster na may cheese. Tapos ayan, sabi ko maglagay siya ng sea urchins dahil para sa kagaya ko na mahilig mag food trip. Talagang sea urchins talaga. Pag nakakita ko, hay-hay talaga. And yes, may kanya-kanya silang submeter. And may nagtanong sa akin kung libre na raw ba yung submeter and may breaker na daw ba kasi magdadala daw siya. Sabi ko, hindi na po kailangan dahil naka-submeter na tayo dyan. And may sarili na tayong breaker. So lahat talaga provided ko na sa kanila. Ultimo yung table, seat, at chair. At tent. Yes. Nakita nyo naman yung tent natin, heavy duty, nasa 10,000 plus ang isa nun. Kasi gusto ko rin talaga na uniform yung itsura. Malinis talaga tingnan, di ba? Kasi white, ganun. Plus yung table at upuan, ayan, provided ko rin po lahat yun. So yung nakikita nyo yung green doon, yun yung idea yun ng asawa ko na gawin daw namin yung parang sa Vietnam na maliliit yung mga upuan. And dahil nga alam nyo namang favorite ko ang neon green, neon green. So sa branch 2 and branch 3, ganyan din po yung mangyayari. So, yun nga sa mga hindi nakakaalam, branch 2 ay mag-open sa June 20, 2026. Dito yan sa Lamot, Tucalawan, Laguna. So, nandun din si Wilbert Ross and iba pa. Uy, kita-kit! And syempre, may pamimigay tayong e-bike ulit dyan and mga brand new Samsung phones. So, bukod doon, sa branch 3 naman, sa July siya expected na mag-open. Kasi nga sa Tagaytay, wala talagang mga mumurahing pagkain. Alam nyo naman, isang bulalo pa lang, 500 plus na. And ang dami rin talagang mga tao, may dumi. Ang dami rin mga tao talaga na naghahanap ng murang kainan sa Tagaytay. And syempre, pag nakakita sila ng ganyan, for sure dadayuhin talaga and pupuntahan talaga. Kasi wala pa ako nakitang night market sa Tagaytay. So ngayon nga, mafu-fully booked na agad. Kaya mag-PM na lang kayo sa Pamos Food Av, yan, para sa Tagaytay branch. So ayan, murang-mura lang din yung renta natin. Partida, Tagaytay na yun, ha? Tapos, ayun, alam naman natin na talagang medyo may budget talaga yung mga pupunta doon kasi Tagaytay is dinadayo. Mostly nakasasakyan yung mga yan, talagang mag-overnight, mga ganyan. And ang kagandahan, doon sa mismong pagtatayuan natin ng Pamos Food Hub, ay may hotel tayo doon, may resort tayo. Yan, talagang kompleto na siya. So, kung kayo ay malayo pa, galing pa kayong probinsya, gusto nyo mag-overnight sa Tagaytay, mura lang kasi 2,000 plus lang, 2 tao na, good for 22 hours na yun. O di ba siya, tapos may free breakfast pa. O talagang bongga. Pwede kayo magstay ng 1 week at mag-food trip sa Pamos Food Hub Branch 3. So, ayun nga, syempre lahat provided ulit natin. Yung tent, yung ganyan. Talagang provided natin yan. And natutuwa lang ako talaga sa mga tenants natin. Kasi ngayon, tinutulungan din nila ako sa pagbigay-bigay araw-araw ng mga food dun sa mga guard natin, sa caretaker natin, tagalinis ng banyo, tagalinis ng ganyan. So, nagbibigay sila, nag-aabot sila per day ng food dun sa mga yon. And syempre, nag-a-add din sila ng kahit papanong budget para per day, pang bigay-bigay dun sa mga kumakanta, ganun. Kasi sabi ko, sobrang overload na talaga ako. And ngayon nga, yung events place dito sa branch 2, pinalalagyan natin ng malaking electric fan. Diba? Tapos ay medyo malaki rin yung gastos natin kasi nga, late yung kuryente. Yung sa Meralco is bukas pa ikakabit. Kaya, simula opening hanggang ngayon, naka-genset po tayo, 150 kVA. So, ayoko talaga nung dumidiklap-diklap, kaya talagang sinagad-sagad na natin sa 150 kVA. So, ayun lang, nakakatawa naman na sobra ko na-appreciate ng mga tao. And itong ginagawa talaga namin mag-asawa ay para makatulong din talaga sa mga small vendors. Kasi nga, ang dami nagsasabi sa akin na thank you daw kasi finally may sarili na silang pwesto. Hindi na daw sila panay tago, panay hila ng kariton, hila ng ganyan. May sarili na silang pwesto na masasabi nilang kanila talaga, na hindi sila basta-basta pwedeng paalisin. Kasi itong Pamos Food Hub, ang target talaga namin igawin siyang permanent, hindi lang po pang may event lang, or pang piyestahan lang. Gusto ko talaga siya makilala
Yan, ang gulo naman. Gusto ko talaga silang itong makilala, yung Pamus Food Hub, na permanent na food hub, like sa Dubai, sa Thailand, sa Vietnam. Meron dun permanent na hindi per event or per month lang na ganito. Gusto ko talaga may permanente sila na masasabing kabuhayan. Ayun. So maraming salamat sa laging pumupunta sa Pamus Food Hub dahil hindi lang po ako natutulungan nyo. Alam nyo naman parang for the love lang talaga itong ginagawa namin mag-asawa. Kung hindi, yung mga tao na lahat ng tenants natin, na halos 100 katao, na lahat yan may staff, lahat ng may staff na yan, may kanya-kanyang pamilya yan, sobrang dami nating natutulungan kapag pumunta tayo sa Pamus Food Hub. Kaya super thank you talaga sa mga pumupunta doon. Kaya supportahan niyo po ang Pamus Food Hub Branch 1 and Pamus Food Hub Branch 2 mag-o-open naman po yan sa June 20. Kita-kits guys!